Kasi right now, the backlash right now is on your committee. Kasi parang pakiramdam nila, pinanigan ninyo yung mga kurakot na sangkot sa flood control while Barsaga, who is speaking openly against corruption in the Marcos administration, siya pa itong na-suspend ng House of Representatives. So parang ang dating is let's be blunt, the crocs protecting each other, the crocodiles protecting each other. What's your thought on that, Kong? That's my last question. Gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan, sabi ko nga kanina, nakikiisa ako sa panawagan ng aking mga kapwa mambabatas at naniniwala ako, mas mabigat na parusa at mas maganda kung uunahin natin ang mga members ng Kongreso na sangkot sa ganitong mga anomalya. Mas magandang sila unahin kasi mas mabigat yun eh. Tama. So dahil mas mabigat yan, of course, kailangan ko po i-acknowledge kung ano ang limitations ng Committee on Ethics. And on my end po, malaking pagkakamali man yan o maliit, hindi po natin pwedeng baliwalain ang isa. Kaya nga po naniniwala po ako na napakahalaga na i-hold natin accountable ang mga involved sa flood control corruption scandal. Pero gusto ko po ipaalam sa ating lahat, hindi po mutually exclusive ang pag-demand ng accountability sa graft and corruption and sa pag-demand ng proper conduct from our elected public officials. The Filipino people deserve good governance in all forms. We deserve accountability in all aspects of public life, whether big or small. Whether it's your involvement in enormous public infrastructure projects, kailangan manganagot ka dyan. Kung meron kang improper conduct, pag umuwi ka sa distrito, malaki man o maliit, kailangan punahin ka dyan. Kasi taong bayan ang nagpapasahod sa amin. On the part of the Ethics Committee, handa po kaming mag-cater ng ethics complaint laban sa mga ganong kongresista. But like I said, wala pa pong case na na-file sa amin, but we are ready. Yun lamang po. We have next question. Channel 13. As of this moment lang, yung 24 hours kasi, na-monitor nila ba kung may na ba take down si Barsaga o wala? Hindi pa po nag-elapse ang 24 hours, kaya medyo premature po para i-monitor ang ganong bagay dahil may mga committee meetings pa po tayo. Ngayon, sir, officially, kailan mag-i-start yung 24 na yun? Yung count, tapos kailan dapat i-monitor pa natin? Mula po nung time na napagbotohan na po ito. So kung anong oras po yun kagabi, siguro alas 6, alas 7, i-check po natin yan mamaya. So sir, if ever naman, you're theoretically on record, just, situationer, if lumampas yung 24 hours at walang ni isang attempt of deleting a single post, what would the process be? Kailangan ba may magreklamo ulit or it's in the jurisdiction of the Ethics Committee since nabanggit nyo sa committee report kahapon na isa yun sa mga kondisyon na pwede niyang harapin kung sakaling hindi niya sundin? Well, of course, kailangan mag-assume kami ng jurisdiction in accordance with our rules. Kailangan may mag-file ulit, may mag-manifest, and that's when we act upon it. But of course, gusto ko po i-highlight muli, no? Walang mali sa pag-criticize or sa pag-oppose sa positions ng gobyerno dahil karapatan nating lahat yan. Lalong-lalo na kung isa ka pong public official dito sa Kongreso, trabaho mo rin yan. But we must do so within the bounds of the code of conduct. So yun po ang napakahalaga. We are not suppressing the free exercise of speech, but we must draw a line kung ano po ang genuine freedom of expression, ang genuine criticism at opposition compared to improper conduct. Sir, in terms of procedure, you'll need to report again in the plenary, sabihin na, for example, hindi nasunod yung ganitong kondisyon, and then it's a matter of vote again whether whatever harsher penalties yung i-impose. Well, of course, kailangan mag-convene po ng Ethics Committee. So may mga scheduled hearing naman kami para dyan. Madali lang naman kung may member na gustong mag-manifest. So yun po, pwede naman po. Okay, next question is Joy. Good afternoon po, Kong. Sir, how about yung pinost po ni Kong Keiko na unahin nyo daw po sa ethics complaint yung mga congressman na may issue ng moral turpitude, may marami daw pong involved sa illicit affairs? Yung sa akin po, ma'am, mas kasino pwede mag-file ng kaso laban sa mas kasinong kongresista at handa po kaming tanggapin ng ganitong mga klaseng ethics complaints. Si Representative Barsaga, may mga final siyang complaints, tinatanggap rin naman po namin. Kung may defects, binibigyan po namin ang lahat ng pagkakataon na ayusin ang kanilang complaint. Kaya sa amin po, ready po kami mag-address ng kahit anumang ethics complaint na isasampa sa amin. Kong, may clarification lamang po dito. Kasi yung 60-day suspension na imposed po, ito ba'y effective immediately? At yung 60 days ba na suspension, are we talking of calendar day or session days? Yung 60 days po, effective immediately.
And 60 days calendar days po yan. So 2 months lang talaga Yes. yung ano yan. Okay. Some more questions? Please cite specific improper conduct ni Representative Barsaga. Because you said it's okay to criticize, but he had improper conduct kasi. Was it yung singing in the session hall or, like shooting in front of the faces of the homes? Okay, specifically po, yung nakalagay sa complaint, tatlo lang naman yan in essence eh. Unang-una, yung ostentatious display of wealth. You cannot count that as a genuine political criticism. It touches upon the conduct and decorum of a member of the House. Kung tatagalugin ko po, ang pagpapakita ng karangyaan, hindi po yan political na kritisismo. At labag po yan sa Code of Conduct ng House of Representatives. At wala po yung kinalaman sa lehitimong pag-criticize sa gobyerno. Pangalawa po, bibigay po ako ng pangalawang halimbawa, ang pagpo-post ng mga larawan na nakakabastos sa ating mga kababaihan. Wala ka po dyang kinikriticize politically. And of course, hindi na po yan parte sa trabaho mo bilang isang mambabatas and it doesn't reflect well on the institution as a whole. Pangatlo po, of course, kapag meron kang inflammatory remarks na mag-degrade sa trust ng ating institusyon. For example, tulad ko po ng sabi kanina, if you would insinuate na susunugan ang House of Representatives or kung magbibigay ka po ng mga kasabihan tulad ng pagdala ng airsoft sa mga protesta, hindi po yan tama. Like I said, kung titingnan po natin ang komposisyon ng Kongreso, iba't iba ang mga partido dyan, iba't iba ang constituencies, iba't iba ang pananaw, ngunit kapag kami po ay nagtatrabaho, meron kaming respeto at paggalang sa isa't isa. Kung meron silang kritisismo laban sa mga maski sino mang administrasyon, wala namang pinipigilan ang Kongreso dahil trabaho po natin yan. Ang mahalaga lang po, madraw natin yung line kung ano ang katanggap-tanggap bilang isang mambabatas na inhinalal ng taong bayan at kung ano po ang hindi. Kaya sa mga kung ano man ang binoto ng ating mga kapwa mambabatas, whether it's a yes, a no, or an abstain, one thing is for sure, lahat kami may kanya-kanyang advocacies, lahat kami may kanya-kanyang criticism sa gobyerno, but we must do so within the bounds of what is acceptable conduct by an elected public official. So sir, yung pagkanta niya sa session hall, that wasn't an issue in the case? It was not part of the subject matter of the present case, yung case number 3 na final ng 29 complainants from NUP. So kung kasi ang excuse ni Kong Kiko doon kasi hindi naman daw siya congressman noong time na yun. He was still a councilor. Yung mga sinasabi niyo mga lewd photos na lumabas sa Facebook with the cosplayers and yung pera na binibigay niya. Ang excuse niya doon is hindi pa siya congressman noong time na yun. Hindi pa siya lawmaker nung time na yun. So and when he talked to me about those photos, sinabi niya generational gap kasi parang ang dating is well, pardon for the term, pero he's just shit posting. So, what's your take on dun sa mga excuses ni Kong Kiko Barsaga? Well, I can only speak based on the minutes of our adjudicatory hearing and his defense in the answer that he provided to the complaint. Ang defense naman po ni Representative Barsaga, it was grounded on the freedom of expression. Yun po ang naging defense. He did not deny making those posts. So nagkaroon po kami ng ng adjudicatory hearing tungkol sa bagay na ito and napagpasyahan po ng committee dahil ang naging central argument po dito depende sa nag-i-interpret dahil subjective ang isang bagay. Pero bilang isang mambabatas at representative ng taong bayan, ang mahalagang tanong ay ito, katanggap-tanggap ba ito sa ating mga kababayan kung ganito ang pagtanaw ng isang kongresista sa ating mga kababaihan? Wala na ba? May question pa ba? Okay. I don't want to put the cart ahead of the horse. The Committee on Ethics, we can only act upon complaints as set forth by our members. And as regards to the specific sanctions that will be imposed on a member for alleged violations of misconduct, isa po yung bagay na tinatalakay namin. Depende sa mga ebidensyang nakaakibat sa complaint, depende sa depensa ng respondent sa isang adjudicatory hearing. So, hindi po natin kayang pangunahan at hindi po natin masasabi kung ano yung magiging collective ruling ng committee pati ng plenary sa mga ethics complaint dahil may pinapagdaanan po itong proseso
meron tayong initial review, meron tayong adjudicatory hearing, pinapakinggan namin ang panig ng bawat isa, and that's only the time when we come up with a recommendation. And anything is possible. Posible rin po, opo. Pero syempre, hindi po natin alam dahil depende po yan sa kolektibong pagpasya ng committee. Sir, last na lang. Di ba ang ethics complaint, tinatanggap lamang yan, yung mga reklamo na while ginawa niya yung alleged violation, habang sitting siya as a congressman. Pero doon sa mga nabanggit kanina na mga posts posted sa kanyang page na ginawa, hindi pa siya congressman noon. Pero yun din yung mga pinagbasihan ng, isa sa mga pinagbasihan ng desisyon. Paano yun? Ayon po sa argumento ng mga complainant, bagamat na-post niya ito bago siya maging congressman, rinetain po niya ang mga posts na ito hanggang matanggap niya ang kanyang congressional title bilang congressman. Hindi niya po ito pinut down, and nasa records rin po ng ating committee ang pronouncement ng Philippine Commission on Women. So bagamat wala po kaming jurisdictions over acts committed in the previous congresses, ang naging pagpasya dito ng committee at ng ating mga kasamahan, dahil rinetain niya yan mula nung siya ay naging congressman, continuing action yung naging interpretation po dito. And of course, may pagkakataon pa rin naman po siya, ayon sa ating committee report, may pagkakataon pa naman tanggalin ito. So, may pwede pa naman i-correct ang ganitong mga bagay. Okay, no more question? Sir, how about just wording it na, as you said, base sa Constitution, expulsion is just one of the possibilities na pwedeng mas higher na parusa compared sa 60 day. It's the highest. The highest. Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you. Thank you.